Ito yung mga coral reefs na makikita at the 30 to 150 meters deep na lalim. Itong coral reefs na to is merong mga haka-haka na posible they are called the drowned reefs. Yan sila. Drowned reefs or mga napag-iwanan na mga reefs dahil tumaas nga yung sea level. So isa yan sa mga tinitignan na mga anggulo ng mga kasama nating mga geologists, yung mga marine geologists. Pero meron ding mga iniisip yung mga scientists na baka galing sila sa shallow, nag-recruit, napunta sila doon sila nagsettle sa malalim. So isa din yan sa tinitignan na mga rason. Pero ayun, hindi pa natin yan siya ma-justify sa ngayon dahil nga ang dami pang gagawing pag-research sa mga ganyan. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science Podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. This podcast is co-presented by the UP Resilience Institute. So our guest for today graduated BS Marine Biology from the Mindanao State University in Awan Campus. He then worked as a researcher at several NGOs such as the Project Sears Foundation and GSL Philippines for 5 years before moving to the UP Marine Science Institute, where he worked as a research assistant for 8 years and also obtained his master's in marine science. Currently, he is pursuing his PhD in marine science at UPMSI, and he is also an assistant professor at Mindanao State University in Awan Campus. So without further ado, let's all welcome Mr. Edwin Dumalagan. Hello, magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay at mga tagapakinig mo sa group or sa magandang araw sa lahat. Konting background lang pala para sa mga audience natin. Magkakilala na kami ni Kuya Jong way back nung nagwa-masters kami. Kasi yung una kong trabaho right after graduation ay pagwamapa ng mesophotic coral ecosystems. And during that time, sumasama ako kina Kuya Jong sa mga fieldworks nila para matuto ng mga techniques sa pagmap. And ayan. So bago natin pag-usapan yun in more detail, as usual, kilalanin muna natin ang ating mga guests dito sa podcast. So first question, Kuya Jong, when did you realize na gusto mo magtrabaho sa science sector? Actually, hindi ko siya na-realize or something. Parang nung way back nung college, nung nag-apply ako for college, parang wala akong ibang choice nung that time Parang lahat ng campuses near kung saan ako nakatira dati or saan ako is parang close na. So nangyari, nag-enroll lang ako sa MSU na Awan for particular na kurso. Gusto ko pa nga sanang doon pag-enrollan that time is yung BS Environmental Science. Pero nangyari is nag-close na siya the first day pa lang, kaya nag-BS Marine Biology ako. Ang nangyari, natuloy ko siya, it's because yung mga kablock ko, yung mga classmates ko, naging close ko. So nagtuloy-tuloy ako hanggang sa gumraduate. Tapos hindi na din ako nag-shift. Ayan. Kaya doon din nag-spark yung interest ko na, sige, maganda naman nata to. So nagtuloy-tuloy lang din. Hanggang sa, gumraduate ako, then nagtrabaho sa NGO, and then naging research associate or research assistant sa MSI. So hanggang sa ngayon, nang naka-obtain na ako ng MS, bumalik ako sa MSU na Awan, tapos tinanggap din nila ako ulit. Kaya ayun. Ano meaning nung nag-close yung application ng ibang course? Kasi at that time kasi ang daming kasing applicant ng environmental science sa time namin. So parang first day pa lang, parang yung enrollees nila nag-close na, para sa tama lang yung inaccept nila na enrollees. So pagka second day kasi ako nagpa-enroll, tas
sabi nila close na daw yung environmental science. Sabi din mga nag-assist sa amin doon, na okay, try mo na lang muna sa BS Marine Biology. So ayun, naging close ko yung mga kaklase ko, nagtuloy-tuloy. So yun yung nangyari. So, hindi talaga parang science yung gusto kong mangyari nung panahon na yun. Gusto ko lang talagang mag-aaral. Tapos bala ko pa nga mag-transfer nung sa MSU IIT. Pagka second sem. Pero nangyari is, yun, naging close ko yung mga kabarkada. Naging kabarkada ko yung mga kablock, mga classmates. Kaya ayun, nagtuloy-tuloy. Yun yung nangyari. Kasi yung kwento mo parang napilitan ka lang mag-enroll sa Marine Biology. Bakit Marine Biology hindi ibang napilitan na parsing pinuntahan mo? Di kasi sa emisyonawan kasi parang yung science na mga kurso that time is mayroong environmental science, marine biology, tas mayroon pang aquaculture. So parang alam ko kasi yung aquaculture is more on dun sa nagmamanage sila ng fish pond, yung mga ganun. So parang that time is hindi ko nakita yung sarili na yun yung gagawin ko. Yung ako ko lang talaga is parang papasok lang sa college, papasok lang sa anong kurso sa marine sa emission awan, and then pagka second sem dilipat ako ng MSU IIT kasi gusto ko kasing mag-AB English noong time na yun eh. So yung akin lang is parang gagawin ko lang stepping stone yung emission na awan na gagraduate lang ako. Dilipat ako pagka second sem, pero nangyari kasi hindi natuloy kasi nga naging ka-close ko yung mga classmates, yung ka-block ko. Naging ka-close, naging barkada kami. So ayun, nagtuloy-tuloy. So ayun, natapos. Yun yung nangyari. Then pagka-graduate mo, 'di ba, from MSU, napunta ka sa Bohol, 'di ba? Sa Cebu, yung Project Seahorse. Kasi ang nangyari kasi hindi din kasi kami although nagka-close kami, kami ng mga classmates ko, mga ka-block. Nangyari kasi naiwan din ako. So, naiwan ako kasi nga meron din hindi kasi ako tuloy-tuloy, parang may dalawang off-sem kasi ako kaya hindi ako on time gumraduate. So nangyari nun, meron akong kaklase na nagtrabaho na sa sa Project Seahorse, siya nauna dun. And then nung gumraduate ako, na timing na nag-hiring sila ng another staff or another biologist, nag-apply ako, so tinanggap ako. So nandun na yung isang kasama ko. So siya nag-inform sa akin, hiring kami dito, baka gusto mo mag-apply. So ayun, tinanggap naman nila ako. So doon nag-start yung nag-NGO na ako, doon ako nag-start na magda-dive, na yung skill ko as diver, doon siya talaga napulido, doon na hasa. Hanggang sa nalipat ako sa MSI. So pagpasok ko sa MSI, yung skill ko sa diving is medyo hasa na siya. Ang nangyari kasi, naghanap sila din ng biologist or staff na yung hindi takot mag-dive sa mesophotic. Kasi yun yung pinasukan kong project yung mesophotic coral reef ecosystem or yung geophysical coral mapping na project, kung naalala mo. So yun yung pinasukan kong project, which is yung hinahanap nila doon is yung hasang-hasa na talaga yung diving skill na hindi takot mag-dive sa medyo malalim na, which is 30 meters. So ayun, kaya nila ako tinanggap dahil doon sa skill ko na yun. Ay, backtrack muna bago ka pumunta sa MSI. Curious ako, ano yung project na ginawa mo dun sa Project Seahorse at ZSL? Ang ginawa ko dun dati sa NGO is merong program dati yung NGO na MPALTM, which is Marine Protected Area Long-Term Monitoring. So ang ginagawa is minomonitor yung mga MPAs in the Danahon Bank. So mga MPAs na assisted ng Project Seahorse Foundation. So yun, mayroon isa ako doon sa staff or biologist na nagsusurvey o gaga-assist ng mga MPAs na yun doon sa Danahon Bank, which is part ng Bohol at saka ng Cebu at saka ng Leyte, yung mga areas na yun. So doon, nagsusurvey. Then at the same time, aside sa monitoring ng coral reefs at saka ng isda sa marine protected areas, nag-assist din kami ng seahorse population sa Danahon Bank. So isa din yun sa ginagawa ko. So yung seahorse, kaya yun, doon siya actually nag-start yung parang nagtuloy-tuloy na ba from college naging siya nagtrabaho. So I think masasabi ko lang sa sarili ko na naging blessed siguro kasi parang
I was fortunate enough na parang after graduation, parang natuloy ako sa trabaho na ganito. So hanggang ngayon. So hindi ko siya in-expect may mangyari. Kasi kung yung tanong mo kung kailan naging yung pagiging science person ko, hindi ko siya. Hindi talaga siya. Parang along the way na lang siya na unexpected nag-marine bio ako and then hanggang sa nakapagtrabaho ng ganon. Nagsasurvey ng MPAs, Marine Protected Areas, so hanggang naging research assistant. Tuloy-tuloy lang siya actually. Hindi siya sinasadya. Hindi siya sinadya na mag-ganun, pero parang napasok lang ako sa ganung mga oportunidad ba? Pero nung time ba na yun, nung nasa NGO ka, yung dinadive mo, mesophotic depths na talaga? Or hindi pa? Hindi siya. Kasi nung time na nasa NGO ako, hindi ko alam na mayroon palang mesophotic reefs or mesophotic coral reefs. Hindi ko alam. So yung sa NGO na time is parang yung ababaw lang talaga ng mga marine protected areas like mga 7 meters, 5 meters lang, ganun lang kababaw. Minsan nga nagsasurvey pa nga kami dati ng low tide pa na 3 meters, 2 meters. So ganun lang siya actually kababaw. So pero kahit ganun kababaw yung lalim ng dinadive ko dati nung sa panahon sa NGO, nahasa yung dive skills ko. Kaya yun din siguro yung rason kaya napasok ako dun sa mesophotic. Paano ba yun? Parang may number of number of total hours na dive na criteria ng hiring. Pagpasok mo sa MSI, ni-require ba na may specific number of hours ng dive? Wala naman. Kasi kung natatandaan ko, nung in-interview ako, wala naman sinabi. Parang sinabi lang sa akin is yung pinakamalalim na na-dive ko. Yung pinakashallow, ganun. Parang ganun. So, ang nangyari lang doon is tinanong ako kung gaano kalalim yung... Pero that time, tinanong din naman ako mag-ilan na daw yung log dives ko. Sinabi ko lang naman na siguro mga nasa over 500 na log dives yung nagawa ko. So, nung time na yon, nung in-interview ako for MSI na trabaho. And then, sinabi ko lang na pinakamalalim na na-dive ko is 42 meters, which is sa Shangri-La pa nga yun, yung naghanap kami ng seahorse. So, yun, parang hindi din yun siya sinadya. Parang umabot lang kami sa 42. Ganun kalalim? Meron. Kasi may mga species talaga na nasa malalim talaga na parte ng dagat makita. Like yung Hippocampus hystrix. Yung Hippocampus hystrix, aabot siya ng 50-40 meters siya. Tas yung dinadive namin sa Danahon Bank na another species naman ng seahorse, which is yung Hippocampus comes na nocturnal type na seahorse na sa gabi lang nakikita. Yun, ina-assist din namin yun dati sa Danahon Bank na every night lang namin siya ginagawa. So, yun. Depende sa species ng seahorse na pero yun, yung Hippocampus hystrix is medyo nasa malalim talaga siya makikita minsan. So, yun, minsan umabot sa 42 meters, hindi sinadya. Pero ang time na yun is parang uy, malalim na pala. So, dandahan pabalik paakyat. so ganun. Curious ako dun sa sinabi mo na naka 500 dives. So in 5 years, naka 500 dives ka. In ba? Yung average ba in one day, ilang beses ka pwede mag-dive at gano'ng katagal yan? Di kasi ang monitoring kasi, yung MPA LTM or long-term monitoring ng MPAs na ginagawa ko dati, straight 2 months kasi siya, nasa field ka. So every day meron kang 5 or 6 na dives na mangyayari. So for example, in the morning magda-dive ka ng 2, tas hapon 2, tas pagkagabi mag-seahorse survey ka. So iyon, meron kang 5. So kung mo yan sa isang araw, meron kang isang araw or 1 week, meron kang 4 na days na ganun yung parang ginagawa mo. So kaya siya so in 5 years, ma-accumulate mo talaga yan.
Hindi mo siya, tas sa isang dive ay meron kang more or less 1 hour kasi magdidepende yan sa tanks, sa tangke mo eh, sa hangin ng tangke mo eh. So more or less meron kang 1 hour. So grabe. Siguro Kinukumbit ko maganon. sa isip ko. So, di ba, sinabi mo 5 dive isang araw. Yung isang dive mo, 1 hour. Tapos, More or yung less. interval, yun yung kabataan yung ko pa. interval between those dives, gano'ng katagal? Kasi di ba may safety yun na ano? May safety mga 1 hour din. Mga 1 hour din kasi syempre nagsusurvey ka ng corals at saka fish. So mangyayari dyan is tapusin mo talaga yung isang station. Tas pagka after ko lipat ka naman sa isang station. Yung mga kasama ko dati sa Project Seahorse, yung mga naging kasama ko, alam nila to na meron kaming may ganyan na sitwasyon. Pero actually nakakapagod siya pero nag-enjoy ka. Yun lang naman eh. Dito pero totoo yan. Meron kaming more or less 5 dives. Especially pag pag may search survey pa pagkagabi. So more or less meron going 5 dives a day. Pero hindi naman yan sa straight 2 months na yun araw-araw gagawin mo. Of course yung weekend. Of course yung weekends pahinga talaga yan. At saka yung Wednesday or mangyayari siguro yan for sa 4 na araw in a week. Pero hindi naman talaga buong straight kasi kailangan mo din talaga naman mag-relax. Nag-uusap naman na tayo ng pag scuba dive sa mga malalim na parts ng dagat. I think pag-usapan na natin yung research ni Kuya Jong. So ito ang naging master's thesis niya sa UPMSI at ang title ng publication ay Spatial Variability in Benthic Assemblage Composition in Shallow and Upper Mesophotic Coral Ecosystems in the Philippines. So, ilang beses na namin nabanggit yung term na Mesophotic pero hindi pa pala namin na-define kung anong ibig sabihin ng Mesophotic. So, Kuya Jong, can you explain mo na ano yung ibig sabihin ng Mesophotic? Ang Mesophotic Coral Reef Ecosystem, ito yung mga coral reefs na makikita at the 30 to 150 meters deep na lalim. Itong coral reefs na to is merong mga haka-haka na posible they are called the drowned reefs. Yan sila. Drowned reefs or mga napag-iwanan na mga reefs dahil tumaas nga yung sea level. So isa yan sa mga tinitignan na mga anggulo ng mga kasama nating mga geologists, yung mga marine geologists. Pero meron ding mga iniisip yung mga scientists na baka galing sila sa shallow, nag-recruit, napunta sila doon sila nagsettle sa malalim. So isa din yan sa tinitignan na mga rason. Pero ayun, hindi pa natin yan siya ma-justify sa ngayon dahil nga ang dami pang gagawing pag-research sa mga ganyan. So yung lang talaga natin, yung masasabi lang talaga natin about Mesophotic Coral Reefs Ecosystem, sila yung mga coral reefs na nasa 30 meters to 150 meters na coral reef. Kaparehas din sila sa shallow na water reefs pero yun nga yung sinasabi ko kanina, yung connectivity nila between the shallow is hindi pa siya masyado na establish sa ngayon. Kaya mayroong pa nga pag-aaral na ginagawa kagaya sa ginawa ko na dapat iintindihin natin or i-understand natin kung ano tong mga klaseng coral reefs na ito. With that, can you explain yung paper mo in just 1 sentence muna? So, ang ginawa ko sa thesis ko is kinumpare namin yung mga Mesophotic coral reefs sa 4 na lugar sa Pilipinas, which is ang Apo Reef, Patnanungan, Calagwas, at saka yung Patnanungan. Tama ba? Na-mention ko. Patnanungan, 4. Abradilog, Apo Reef, Patnanungan, at saka Calagwas, yung 4 na to. So, kinumpare namin yung Mesophotic, yung coral reefs nila. So, ang nangyayari, in a natural condition, yung mga reefs nila dito is most likely the same lang. Pero,
nagbabari yung Bintik community composition nila dahil sa different environmental conditions na nandun sa mga areas na to. So for example, sa Apo Reef, medyo nakita namin na sa Apo Reef medyo maganda yung percent cover ng mga coral reefs dahil yung Apo Reef itself is marine protected area siya. So yung area is protected siya, wala masyadong overexploitation na nangyayari, kaya maganda yung corals, hindi disturb. Contrast sa Abra de Ilog, which is ang Abra de Ilog, nakita namin na yung coral cover ng areas nito is medyo mababa siya dahil ang taas ng siltation, ang taas ng sedimentation dahil yung areas na yon is situated siya between the two large river system. Then sa Calagwas naman, kaya sa Ilog, yun sa pangalan na nga niya. Yung sa Abra de Ilog, sa Calagwas naman, medyo maganda yung percent cover ng corals niya dahil yung area na yan, although hindi siya protected area, nandun siya sa tourism naman na area. So, yung mga tao is medyo na-protect yung area dahil yung mga tao is hindi masyado nag-focus sa fishing, hindi nag-focus sa exploitation, kundi nag-focus sila sa tourism. Kaya yung area, medyo maganda-ganda yung corals. Then sa Patnanungan naman, itong Patnanungan talaga is medyo nasa island community talaga siya. So dito talaga yung corals dito is sobrang baba. Talagang yung area is dominated siya ng mga sargassum at saka macroalgae. So ibig lang nun sabihin na yung area na to is overexploited talaga siya. Wala masyadong corals. Then nag-proliferate yung macroalgae, yung mga algae, it's because yung isa din sa rason is na-overfish din yung mga herbivores na mga isda na supposedly sila yung kakain sa mga seaweed na nandun. So, yun yung nangyari na parang nawala yung corals. Then, yun, natubuan na siya ng macroalgae, so hindi naka-recover. So, yun yung nakita naming differences with the mesophotic coral reefs in the four sites. In natural condition, talaga maganda yung corals. So, ang nangyayari lang is, nagbavary siya, nag-iiba-iba. It's because dahil sa different environmental conditions, environmental settings within that four location. Kaya yun yung nangyayari na nag-iba-iba yung mesophotic coral reef ecosystem across the four sites. Kanina, nabanggit mo na yung mesophotic. Pag sinabing mesophotic coral ecosystem, yung depth niya ay nasa 30 meters and below. So siguro, emphasize ko lang siguro sa viewers na yung depth na yon, delikado na siya for recreational scuba. Kailangan yung mga experience na divers katulad nga dito ni Kuya Jong. Tech diving, ganun. Diba? I mean sa level ko na experience na diver, risky din siya para sa akin. I mean, experienced diver ako, pero mas maganda talaga yung mga well-trained na divers like yung mga tech diving, yung mga nagte-tech diving, sila dapat yung mga dapat nag-dive sa mga ganito. So yung time na yun, recreational diver lang naman din ako. Pero ang nangyari is lakas lang loob lang. And then, actually the time is lakas lang talaga ng loob na nagda-dive ng 30 meters. And then, ang ginawa lang namin dati noon is parang yung safety lang talaga, iniisip lang talaga namin yung safety. Like sabi namin, ang bottom time namin is 10 minutes lang. Dapat 10 minutes, akit na tayo. Dapat lahat ng data nakuha na natin within 10 minutes. So parang ganun ba? Conservative yung ginawa namin. So ganun lang. Diyan pala, curious din ako sa pag-collect ng data sa ganyan kalalim na tubig. Talagang magda-dive lang or may ibang techniques pa na pwedeng gamitin para maka-acquire ng data about coral reefs sa ganun kalalim? Yung nakikitang pinaka-safest na method dyan is yung gagamit ka na ng mga ROV. Yung mga remotely operated vehicle, is yung mga BRAVs, yung mga baited underwater video system, yung mga ganun na hindi kailangan mag-dive ba? So, yun yung mga nakikitang pinaka-safe na pwedeng gawin. Pero ang caveat lang talaga dyan is you need to spend money. And it's expensive. Mahal talaga siya. So, kailangan talaga maghanap ng funding for that.
And of course, ang maintenance sa gamit, kailangan mo din siyang ayusin. Kailangan mo siyang, yung mga ganun ba, yun lang talaga. Compared mo kasi sa magda-dive ka lang, ang gastos mo lang talaga is dive gears. And then your skill na talagang lakas ang loob. Pero 50-50 din buhay mo. Delikado talaga siya. Yun talaga, delikado talaga siya. So, yan yung parang other side ba? Although, maganda talaga mag-collect ng data na ikaw mismo yung pupunta at magda-dive. Talagang sabihin mo kung yung pulidong data makukuha mo, mas maganda talaga na ikaw magda-dive. Pero yun nga lang, it's too risky for you. So, kailangan mo talagang maghanap ng ibang paraan kung paano ka makakuha ng data. Which is, as I said, na pwedeng gamitin yung ROV. Pero yun nga lang, ang mahal niya. Mahal talaga siya. Alam mo naman yan. Sa ganun ba kalalim na tubig, ano yung tawag nito? Ano yung visibility? Kasi di ba habang pumupunta ka sa mas malalim na tubig, nagiging limited din yung visibility mo kasi hindi na masyado nakaka-penetrate yung light. Depende din siya actually. Yung kung pagsabing kung yung mga areas na maganda like Calaguasan, Apo Reef, ang ganda ng visibility, aabot ng 20 meters, minsan mga may 30 meters pa nga eh. Pero pag doon ka pupunta o doon ka magda-dive sa, sabihin natin Abradilog, which is yung silted yung area or medyo mataas yung sedimentation, expected talaga na even sa shallow na part, how much mo papunta ka sa malalim, which is nagsisettle yung mga particles, mga sedimentation, yung sediment mismo nagsisettle sa bottom, talagang yung visibility medyo hindi talaga kagandahan. Ganun din siya. Depende sa area. Pero in a natural, in a sabihin natin pristine na MCE or pristine na coral reef or na mesophotic area, maganda yung visibility. Pero sa ganong case, for example, yung sa Abradilog na mababa yung visibility, paano nyo nakukulik yung data? Nakikita nyo pa ba yung yung substrate doon at yung coral or hindi na? May mga areas na makikita siya, then meron ding areas na kunting galaw, talagang pag ganun wala na kayong nare-record na data, hinahayaan nyo na lang. Meron ding minsan ganun, pero minsan talagang titingin-tingin ka pa kung, for example, kung may isda. So talagang lakihan mo na talaga mata mo para may makita ka lang. Kasi sa corals naman, sa bentos or sa bentic, talagang kung ano yung makakapture lang talaga sa camera, kung may makikita, good. Kung wala tayong magagawa. Talagang i-record mo talaga doon na low visibility, poor visibility. Ganun talaga. Itong pala, kasi tayo familiar tayo doon sa GCM project, yung Geophysical Coral Mapping Project. So siguro kwento mo sa audience paano nabuo yung research topic mo na to at yung relation niya doon sa Geophysical Coral Mapping na project. So ang nangyari kasi with that project is parang nung time mga 2016 or mga early 2000, yung mesophotic kasi na term na mesophotic is parang naging sikat siya na topic, na research topic sa scientific na community. So parang nakikita nila na pag ma-degrade yung shallow na coral reefs, itong si coral reefs na nasa malalim or si MCE, siya yung magsusupply ng recruits para sa mga degraded na shallow water reefs. So, yun yung nakikitang parang nakikitang research interest. So, nangyari is dito sa Pilipinas, through ni Dr. Siringan, parang naka-create ng idea na ba't hindi natin gawin yung mesophotic na research. So, ang ginawa sa project na yun is to map out areas kung saan yung areas na may possibility na may mesophotic. So, yun ang ginawa. Yun yung nagmamap, tinignan, ginamitan ng side scan sonar, ginamitan ng bathymetry, tinitignan kung anong formation ng mga corals na to. So, yun yung geology na part. Tas, pumasok din doon yung physical na part, which is titignan kung anong tubig meron sa areas na yan. Kung meron bang upwelling, kung meron bang
basta anong characteristics o anong galaw ng tubig ni dyan. Kaya din pumasok yung mga EDCP na mga studies, EDCP na part sa project na yan. And then, pumasok yung biology na part, which is yung ginawa ko. So yung biology na part, kami yung, or ako yung naggawa ng, hindi naman siguro pinaka-detalye, no? Pero nagawa natin na ano yung mga corals na nandun, ano yung bentos na nandun sa mga areas na yun. So nakagawa tayo ng dyan, ang identification sa genus ng mga corals na nandun sa areas natin, areas na yung minap out. So yun yung doon yung nagsimula, or doon pumasok yung part ko na yung benthic assemblage composition ng mga areas na to. So kasi nagmamapa ka, dinidetermine ko ano yung tubig nang nandito, ano yung mga tubig na nandyan. At the same time, yung biology itself is parang naging importante din siya, kasi yung biology na, which is yung ginawa ko, na-identify natin kung ano yung mga types ng corals na nandun sa mga areas na yun. So yun yung MS or yun yung thesis ko na nagawa ko sa project na yan. Pero yung pagpili dun sa 4 na sites na yon, ano yung naging basis nun? Like, bakit yun ang napiling study sites ng study mo at ng project? Oh, actually wala akong idea kung paano siya na-select, kasi nung pumasok ako sa project, halfway na kasi siya. Parang na-establish na siya. Parang ang sa pagkakaalam ko or sa natatandaan ko based sa mga yung conversation with co-RAs and the Sir Ando is geographic significant yung mga areas na yun, kaya napili yun siya. As to ano yung specific na significance na yun na hindi ko na siya hindi ko na siya matandaan. Kasi parang tagal na nun eh. Mga 6 years na ata. 8 years na ata. 6 years na. Wala na, 8 years na. Totoo, 8 years na talaga. 8 years na. Pero yun yung sa natandaan ko, may significance yung areas na yun, kaya yun siya pinili. Kanina, may nabanggit ka na ng mga results na kung anong mga areas yung may maganda na tawag nito, coral reef cover, mga areas na di gaano kaganda. Pero curious ako, can you share more, like for example, gaano kadami yung species na nakita mo dito sa site na to? May pagkakaiba ba dun sa structure, sa morphology ng coral sa shallow and sa mesophotic? Ano pa yung mga other observations? Sa base lang sa observation namin, in terms of morphology or life forms ng corals is, kung saan ka magpunta, yung life forms talaga ng mga corals sa mesophotic is magkaiba. For example, sa shallow, yung makikita mo usually sa shallow is more massive corals, the branching corals. Pero pag pumunta ka ng mesophotic, yung life forms nila doon is mostly encrusting at saka yung mga folios or yung mga anong ibig sabihin nun? Pwede mo ba ma-describe in words? Yung encrusting, pag sinabing encrusting, yung mga corals ito yung mga parang corals na parang gumagapang. Parang nagpapaspread sila na parang gumagapang. At saka yung sinasabi namang folios, sila yung para silang leafy, na para silang cabbage type na mga corals, yung parang ganon, yun yung folios. So, yung mga corals in the mesophotic tends to spread, parang nag-spread sila, rather than forming branching and massive. Mas pinipili nila na mag-spread sila dahil siyempre nasa mesophotic, yung light penetration, as we all know na yung corals is kailangan nila na yung light for photosynthesis. So, ang ginagawa ng mga corals na to na nasa mesophotic is nag-spread sila kasi sa mesophotic yung light intensity is medyo mahina na. So, nag-spread tong mga corals na to is para ma-maximize nila yung pag-capture ng sunlight. Kaya sila nag-spread. Kaya sila na parang parang mga malapad sila na as compared sa massive sila. Parang ganun. So, nag-spread sila para ma-maximize nila yung pagka-capture ng sunlight
for photosynthesis. So, kaya, mapansin mo, or kahit saang studies ng mesophotic around the world, or sa global na studies ng mesophotic, ang mesophotic talaga, ang life forms mostly, nagkakaiba sila from the shallow, na yung shallow, more on massive branching. Pag nag-mesophotic ka, yung MCA na mga corals is mostly spreading or encrusting or mga lumalapan sila or parang nag-form sila as plato dahil yun nga, minamaximize nila yung pag-capture ng sunlight for photosynthesis. So yun yung magkaiba. Yun yung kaibahan. And then, pag sinabi ding species, actually, hindi ko ma-count, nakalimutan ko na din, hindi ko ma-count yung species or yung generic or genera ng corals na per station or per site. Ang matatandaan ko lang based doon sa publication ko is may mga certain coral genera na nakikita lang in a site. For example, for example sa Apo Reef, na sa Apo Reef lang namin nakita yung Anacropora na genera na corals, Anacropora. And then sa Patnanungan, doon lang din namin nakita yung Stylaster na lace coral na coral genera, doon lang din namin siya nakita. So yun yung parang masasabi naming uniqueness ng area. Although limited man yung ginawa namin na transect surveys, no, pero hindi naman talaga namin makover yung buong area na yun. Pero at least masasabi namin na siguro same with shallow na coral reefs in the specific type of or in a particular region, meron ding mga species na common in this area and hindi din sa common sa area na to. So parang ganun, meron din siyang ganun. Same with the shallow na reefs. May mga genera, coral genera na common in one site na siguro kaya siya hindi nakita in this site is because yung distribution is konti lang din. Speaking of genera, curious ako. Nangyayari ba na for example sa shallow water, yung ganitong genera, yung life form niya branching, tapos pagkapunta mo ng mesophotic, same genera pero iba yung life form? Yes, for example yung Porites. Yung Porites sa shallow, nag-ano siya, based doon din sa paper ko, yung Porites meron siyang apat na life forms. Yung Porites sa shallow tends to branch, nagiging branching siya, nagiging massive siya, nagiging submassive siya. Pero pag napunta siya sa mesophotic, yung Porites nagiging encrusting, siya nagiging foliose. So same genera siya, pero magkaiba siya ng life form. So yun. In the future, kung gusto mong ipatuloy yung kung sino man or ako, kung gusto ko ipatuloy yung pag-mesophotic, yun na yung titingnan. Siguro yung variation, baka magkaiba sila ng species pero same genera lang pala sila. Or, pwede ding na same species lang pala sila, nag-iba lang siya ng life form. It's because iba yung characteristics or iba yung condition na nasa shallow and then sa mesophotic. So yun yung Porites. Yun actually yung pinaka-abundant na coral genera based doon sa nagawa ko sa paper. Paano mo na-identify yung mga corals? Ano lang ba yan? Based lang yan sa itsura tapos kino-compare mo lang sa isang atlas or may hinahanap ka ng mga specific na characteristics doon sa coral para ma-identify siya? Meron din, may pinagbabasihan ako doon sa identification ko. Mayroon din ako tinitingnan na mga literatures or mga sample pictures. So, yung Porites kasi parang malalaman mo na agad na ito Porites to kasi nga dahil doon sa parang appearance niya, mapapansin mo na yan siya agad eh. So, iyon, ako mismo nagda-dive, ako mismo nag-gather ng data, makikita ko na yun kung ano yung dinaanan sa transect, kung ano yan. So, yun. Aside sa may pinagbabasihan akong literature, it comes with experience din. Kasi kung ilang beses mo na yan sa nakikita, paulit-ulit na lang, alam mo na talaga na yan, ano yan.
lalo na pag common yung chorals na yun, malalaman mo na, yan, Poraitis yan, Acropora yan, yan, ano yan, alam mo na yan, Posiliopora yan. Kasi parati mo siyang nakikita pag nanda-dive ka. So, yung sa'yo na lang, pag hindi mo siya ma-identify agad, or mapansin mo, parang iba to siya. So, doon ka na magtitingin-tingin ng literature, or picture. Ito yan siya. So, yung corallite niya is magkaiba. So, doon ka na mag-base. Pero pag yung usual mo nakikita, alam mo na talaga yan na yan yun siya. Yan yung type yan yung klaseng genera na yan. Tsaka, kung mapansin mo, genera yung ginagamit na pag-identify. Kasi, mahirap mag-species level sa corals. Kasi sa ngayon, para yung isang corals, ma-identify mo siya na yan yung klaseng species na yan siya. Through clades. So, sa ngayon, gagamitan talaga ng clades. Doon mo siya malalaman na, ito pala yung species ng Poraitis na to is rugosa pala to siya dahil doon sa clade name. So, yun yung sa mga yun yung or mga molecular na studies na siya. Kasi, yung species identification ng corals is mahirap talaga siya. Kung matamatahin mo lang siya, alam mo, titignan mo siya. Ayun, mahirap talaga siya. Pero nangyayari ba na pag in-identify mo siya sa field, tapos pag ni-review mo yung na-collect mo na mga images, iba na yung nagiging classification mo sa lab? Or hindi naman? Meron ding mga ganyan. So, ang nangyayari na lang sa ganyan is parang sinisiparate ko siya, nilalagay ko siya as hindi ko na siya pinapart sa identification. Parang nilagay ko na lang siya na unidentified na genus or ganun. Parang sinisiparate ko siya. Kasi posible talagang ganyan na ito yung nakita mo pero nung pag-picture mo is iba pala. Ayun. So ngayon punta natin yung more on behind the scenes naman. Kanina nabanggit natin na yung project na to ay part nung geophysical coral mapping na project. So funded siya by that project. So siguro for the viewers or listeners, pwede mo bang ma-share like ano yung pinaggagastusan ng funds? Like for example, kapag nag-field ka, magkano usually yung ginagasto mo and anong klaseng equipment yung kailangan para maka-acquire ka ng data? Kasi yung sa project kasi parang as a group kasi yung lalabas may kasama sa group na gagawa ng geology na part, mayroong gagawa din ng physical na part, and then yung biology which is ako. Yun yung ginagawa namin. So nangyari, lalabas as a group, yung gagastusin nun is medyo kamahalan din kasi rerenta ka ng bangka, pagkain pa, and then at the same time, yung equipment itself. Sa biology na part, which is yung ginagawa ko, yung ginagamit ko lang or ginagamit kong mga equipment is scuba gears, transect, at saka yung camera lang. Yun lang naman yung medyo yun yung ginagamit ko. Sa other team naman, sa mga geology, at saka yung gamit nila medyo kamahalan. And then, analysis lang naman din, and then susulat. Then, hindi naman, yung usual lang na equipment yung ginagamit ko sa yung ginamit ko sa paggawa ng study. May special ka ba na software para i-analyze yung mga images mo dun? Yung ginamit ko lang is yung CPCE, yung Coral Point Count with Excel extension, which is free siya na software na pwede mong ma-download. Dapat mo lang aralin din yung software kung paano siya gagawin. Meron din naman tutorial yun so kung paano siya gagawin. So yun lang. Speaking of dun pala sa software, kasi natatandaan ko yung ginagawa mo ay, di ba, may picture ka ng substrate. Tapos di ba parang may mga points doon. Tapos i-classify mo yung bawat points. Paano mo nade-determine kung ilang points yung ilalagay mo doon sa picture para mag-identify ka ng percent composition? Kasi yan. Depende na yan sa design ng methods mo. Sa design ng method ko kasi
yung sa isang picture, meron siyang 20 points in grid position. So those points in a grid position, 20 points, i-identify mo yung ano yung bentos na natamaan ng points na yon, yung cross na yon. So yun, i-identify mo yun. So meron ding ibang studies na yung points lang per picture is 5. Meron ding ibang study na 10. Yung sa akin, ginawa ko siyang ginawa ko siyang 25 points. It's because yung Mesophotic kasi, yung method kasi, yung design kasi ng ginawa ko is medyo shorten lang yung transect, which is 25 meters lang. So ang ginawa namin within the 25 meters is within that picture, minmaximize namin yung number of points na nandun. Kasi ang inaalala kasi namin dapat 10 minutes lang ang bottom time namin eh. So within that 10 minutes makakuha kami ng data, so which is 25 meters lang talaga. So within that 25 meters dapat makakuha kami ng 23 na photos, which is alternating meter mark ng transect. So kaya kung titignan mo from the 25 meters, 13 photos lang yung makukuha mo. Dapat so madami na agad. 13 photos, i-maximize mo talaga. Dapat i-maximize mo talaga kung ano yung nandun sa picture. So kaya 25 points yung ginamit ko doon sa picture. So ibig sabihin, for example, kung pwede kayong mag-acquire ng mas mahabang transect, pwedeng mas konti yung points na gamitin. Pwede mo konti yung points, pwedeng 5. For example, kung 50 meter na transect, tas gawin mong 3, mayroon kang 3 replicate na transect. Pwedeng 5 points na lang per picture ang gagawin mo. Kasi mahaba yung sampling area mo eh. Pero kung short lang, na which is gawin natin 25 meters, ang baba talaga. So yun, minaximize ko yung number points in the picture, in the data. Kanina, nabanggit mo na kapag nagda-dive ka sa ganitong mga depths, 50-50 yung buhay mo. Oo, pero lakas lang loob talaga. Ano pa yung mga other challenges na na-encounter mo in doing this study? Yun lang naman, yung part na yan is kailangan within the 10 minutes is ma-maximize mo yung pagkuha ng data, which is yun talaga. Yung tas yung pinakaano lang din, ang isa sa challenge din is pag sumama yung panahon. Yun din. Yun isa din yun sa sa pinoproblema. Minsan mapapostpone yung survey dahil masama yung panahon or malaki yung alon. So hindi ka talaga makapunta sa site. So isa din yan sa challenges. Yun din yung mga yung about naman sa weather, usual naman yan sa mga nagfi-field sa dagat na challenge yan talaga, challenging part, especially dito sa atin na ang linaw-linaw, ang ganda ng panahon sa umaga, das pagkahapon medyo nag-iba yung panahon. So yun, it's a challenge talaga. Then yun, hindi mo talaga maano kung kailan maganda yung panahon. So dapat pag maganda yung panahon, maximize din sa pag-gather ng data, dapat makakuha ka agad ng data pag ganun. Kapag nag-dive ka, di ba may mga isda na mga aggressive na type ng mga isda? Paano nakaka-encounter ka ba ng mga ganun? At paano mo siya ina-address? Actually, yung sa ginawa ko kasi coral, so parang hindi ako masyado nagfi-fish. Pero meron lang akong experience. Meron kami experience yan sa Patnanungan. Ako si Tim at saka si Don Olavidis. Ang nangyari, sa survey na kami, ito hindi ko talaga makakalimutan. Si Tim kasi, yung kasama ko, Team Kimpo, nagsuot ng neon na short or medyo pink na neon na short, ganun. So, ang talagang sobrang, ang talaga yan sa ilalim, yung parang nakikita mo talaga yung kulay na yun. Ang nangyari, hinabol kami ng malaking sea snake. Paikot-ikot kami dalawa kasi hindi kami tinantanan ng sea snake. So nangyari, si Tim umakyat, ako nagtuloy mag-photo quadrat. So yun, isa yun sa alam to ni Tim eh. Yun. Talagang yun yung isa sa mga
memorable na nangyari sa amin. Hinabol kami ng malaking sisnik sa Patanungan. Gaano kalaki yung malaking nest? Basta ang laki talaga, Paul. Grabe. Yun, basta ang laki talaga nun talagang si Tim kasi yung hindi tinantanan. So nung yung nagseparate ako kay Tim, lumangoy ako palihis kay Tim, away kay Tim. Siya yung sinundan. Kasi nga doon sa short na parang pink neon na short na yon, doon parang na-attract yung ano doon, yung si Snake. So siya yung sinundan. So ako sa sobrang takot niya, umakyat na lang siya. Pero yung time na yon, yung sinurvey namin, yung shallow na, hindi na yung sa Mesophotic. Kaya, hindi na sa Mesophotic. Kaya, kasi yung nangyari kasi, sa survey kasi namin, may counterpart na Mesophotic, may counterpart na shallow. So, yun yung nangyari. Nandun na kami sa shallow, tas yung malaking sea snake, walo-walo, sinundan kami. So talagang, ganyan tawang-tawa pa rin ako sa sita. Yun yung, hindi ko makakalimutan. Yun, sa experience ko naman, wala naman bad or ugly na nangyari. Lahat naman is good. Alam mo naman siguro good lahat yung camaraderie natin sa pagbubuhat ng gamit, sa pagbabiyahe natin, sasakay natin sa Roro yung mga gamit na nakaban lang tayo, mga ilang oras na biyahe, 12 hours na biyahe. So enjoy naman yun, wala namang ugly or bad na experience na nangyari. Talagang yun yung walo-walo na yun, di ko talaga nakalimutan. Pero yung ano ba, yung mga pating as in shark. Mga ano kasi tayo, mga Ilonggo at Bisaya tayo, iba yung pating sa atin eh. Ano ba yun? Delikado ba sila, like kapag nag-dive ka underwater, kailangan mo bang maging concerned kapag may nakita ka na pating? Ewan ko lang kasi based on my experience, hindi naman ako na parang ganun na nalapitan ng shark. Wala naman. Kasi for example, doon sa Apo Reef, may mga reef sharks naman doon nung nag-dive kami, particularly sa yung site na Shark Airport. So Shark Airport, sa pangalan pa lang niya, dami talaga niyang pating doon. Mga white tip, black tip. Kung nangyayari is, pag lumapit ka, sila mismong lalayo. So hindi ko naman alam, no, depende din siguro sa species ng shark siguro na ganun. Pero yung sa naging experience ko sa Apo Reef or kahit doon sa Tubataha, yung mga white tip black tip, pag nilalapitan mo, sila man mismo yung lalayo. Hindi naman siguro pag yung aggressive siguro na type ng mga shark, like yung mga tiger shark siguro, yun siguro. So far sa dive ko, din naman ako naka-encounter ng ganun. So siguro, pasalamat na lang na hindi ako naka-encounter ng ganun sa mga dives dati. Okay, so far wala naman. Yung experience ko sa white tip, black tip ng mga sharks, sila man mismo yung lumalayo pag nilalapitan mo or something, nalalapit yung transect mo dun sa kanila. And so dito sa paper mo, kailan mo na-realize na pwede na to for a master's thesis, pwede na to masubmit for publication? Yung sa paper ko kasi parang first kasi siya nangyari na pinag-compare yung Mesophotic and parang spatial ba na differences ng Mesophotic sa isang study. So yun siguro yung masasabi ko na pwede na siyang ma-publish kasi nga bihira lang nangyari na ginawa yung comparison ng 4 na Mesophotic or 4 na sites in one study. So yun, siguro masasabi natin. And then first siya sa Philippines na nangyari na 4 na sites yung pinag-compare. Na may nauna naman na study na gumawa ng Mesophotic na nag-publish na ng ginawa niya. Ang lang doon is parang isang site lang yung na publish or isang site lang yung na-describe ba. So yung sa akin kasi, yung paper ko kasi is 4 na sites yung pinag-compare. So yun siguro yung masasabi ko na pwede na to ma-publish siya kasi kasi mayroon kang spatial variation yung
ano yung kaibahan ng 4 na sites na yun eh. Tsaka at the same time, yung 4 na sites kasi sa paper ko is nandun siya sa 2 biogeographic region ng Pilipinas. Like yung dito sa may west na side at saka sa east side ng Pilipinas. So nandun kasi siya yung dalawa. So with the biogeographic region, magkaiba din yung setting kasi ng areas na to. So yun, isa din yun siguro sa masasabi ko na kaya siya na-publish dahil dun. Kasi noon naman ang Pilipinas na may 6 biogeographic regions, and those 6 biogeographic regions, magkaiba-iba siya ng characteristics, iba-iba siya ng oceanographic properties. So that makes those areas unique. Eventually, ma-include yung study natin dyan na siguro magkaiba din yung mesophotic. Dahil din dun sa different conditions ng areas na to. Ayun. So, and then moving forward, what are your plans with this research? Nagme-mesophotic ka din ba dyan sa MSU? Hopefully, in the future, ma-continue ko siya. Gusto ko talaga siyang gawin. Pero as of now kasi is, I need to write. I need to look for funding for that. Because, ang mesophotic kasi, hindi siya basta-basta na study. So, as I said earlier, na kailangan mo talaga ng siguro malaki-laking funds, malaki-laking funding for this. Kasi i-establish mo talaga, dapat matrain yung tao na equip sila, tamang gamit yung ginagamit. Saka yung resources itself ng campus or ng university, dapat supported din siya. Kasi dito sa Mindanao, ang dami pang unexplored na areas, ang daming pwedeng gawin. Sa ngayon kasi parang yung nag-SGD kasi ako sa marine groundwater discharge. So parang nag-iba yung ginagawa ko sa usual na nagawa ko or sa nagawa ko dati. And I hope in the future kaya ko siyang ipagsabay na pwedeng mag-SGD, pwede din mag-mesophotic, pwedeng mag-chorus. Doon tayo maghanap ng venue para kung saan natin sila pwede mag-merge, saan natin sila pwede i-merge in the future. Yun yung gusto ko din gawin. Speaking of submarine groundwater discharge pala, yung mga viewers natin, kung interested kayo malaman more about that, check niyo yung previous episode namin, I think episode 9 yata. Check niyo lang with Dr. Fernando Siringan, yung former boss namin. Yes. Ayun. Yung ililink ko na lang dyan sa description for anyone interested na manood. Ano yung mga ma-advise mo sa mga aspiring researchers? Yung ma-advise ko lang siguro is tuloy lang. Hindi nyo naman alam, hindi nyo hawak yung future nyo. Kung ano mga opportunities na ibibigay sa inyo, just be thankful and grab it. Grab it and be thankful. Kasi ako, i-example ko yung sarili ko, hindi ko binalak na maging marine biologist or makapag-aral makapag-masters or makapagtrabaho sa MSA. Hindi ko siya binalak. Parang dumating lang yung opportunity sa akin, ginrab ko lang. And then, thankful lang ako. Then, ang nangyari is, ang daming pinto nagbukas para sa akin. So, naging thankful din. Tumuloy lang ako at saka nagtuloy-tuloy lang. Yun lang naman. So, just continue and believe in yourself. Yun lang talaga. Ayan, so si Kuya Jong, isa yan sa mga nagsimula ng mesophotic research. Kung isi-search yung literature sa Pilipinas ng mesophotic coral ecosystems, ayan, makikita nyo palagi pangalan yan. Ayun, and then lastly, do you have anything to promote? Sa mga interested na mga students, pwede kayong mag-enroll ng BS Marine Science sa Emisionawa. Dito din ako gumraduate ng college, and then sa ngayon, nandito na ako as faculty. Magkikita-kita tayo dito. Ayan, kung may mga students dyan sa kung may mga students na nakikinig na interested mag-mesophotic research, yan, kontakin niyo si Kuya Jong sa MSU. Para magawa natin yan ulit in the future with the right resources. Wala pa yatang, hindi ko alam kung meron na, pero wala pa yata akong nakikita na mesophotic na study dyan sa Mindanao area. Kaya nga, Paul. Ang ganda niyang gawin. Kailangan ko lang makipag-collaborate at
Kailangan makipag-collaborate and then hanap ng funding para magawa natin yan. Sa MSI naman parang tinuloy ata nila Dr. Kabaitan yung Misocotic na work. Pero yun, tinuloy nila. So ngayon parang yung staff ni Dr. Kabaitan is well-trained na, nag-tech diving na mayroon na silang mga magagandang gamit. Good. Maganda yun. At least natuloy nila ba? And then hopefully in the future tayo ng mga collaboration, madala natin yung technologies or mga nagawa nila sa North papunta dito sa South, sa Mindanao. Sana magawa natin in the future. Yun yung gusto kong mangyari, Paul. Sana magagawa yan. Matagal pa yung career mo dyan sa MSU. Sana. Ayun. So, I hope madaming natutunan yung audience natin ngayon and hopefully naging familiar kayo sa Mesophotic research, which I guess hindi siya ganun ka-popular na topic for now. Pero I hope may natutunan kayo na bago and naging interested kayo. So, maraming salamat sa lahat ng nakikinig, nanonood. Maraming salamat kay Kuya Jong sa pagpapa-unlock ng aming invitation. And yes. Thank you. See you everyone sa next episode.